Dadako na po tayo sa Word of God or sa ating pong message. At another topic po ang ating pong matutunghayan po ngayong umaga at sa susunod po na linggo, at ito ho ay tungkol sa walang hanggang buhay or life everlasting. So samahan niyo po ako mga kapatid sa aklat po ng Revelation chapter 21 verses 1 to 4. Revelation chapter 21 or pahayag. O kung meron pa ho tayong hawak na Tagalog na ang gamit po ay Apokalipsis. Yan. So, Revelation chapter 21 verses 1 to 4. O pahayag, kabanata 21, talata 1 hanggang 4. Sige po, so kung nakita na po natin, tayo pong lahat ay sandaling tumayo para po sa pagbasa muli ng salita po ng Panginoon. Revelation 21, verse 1. Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and the sea was no more. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be his people, and God himself will be with them as their God. He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more, neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. Purihin po ang Panginoon, tayo pong lahat ay manalangin. O Diyos, salamat po sa inyo pong salita na muli po namin mapapakinggan sa umaga pong ito. Salamat po sa pagkakataon na muli po ay kami po ay makapag-aral ng inyong pong mensahe, makapakinig at may pabuhay. Sa tulong at biyaya po ninyo ang mga katotohanang nakalakip sa inyong pong salita. Tunay ho na nagdudulot po ito ng kaginhawahan at pag-asa sa bawat isa po sa amin, kung paano po namin tatanawin ang sinasabi po ng inyong pong salita patungkol po sa buhay na walang hanggan, ay patuloy naming sariwain sa amin pong pakikinig ng inyong pong salita at maipabuhay namin ang pag-asang ito, Panginoon. Ikaw po manguna sa amin, O Diyos, sa amin pong pakikinig at ang inyong pong lingkod na gagamitin bilang inyong pong tagapagsalita. Gamitin niyo po lamang, itagod po niyo po sa likod ng inyong pong kabanalan. Humingi po ako ng tawad sa akin pong mga kasalanan, karunungan, para po maihatid ang inyong pong salita sa bawat isa, Panginoon. Ito po ang aking dalangin at ang patuloy po na hangad po namin ay ang karangalan po ninyo, Panginoon, sa amin pong pakikinig ng inyong pong mensahe. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayong lahat, mga kapatid. So, muli po, this is under our series about the core of Christian hope, o kumbaga ito yung pinaka-sentro ng ating pag-asa, pag-asang Kristiyano. So first, we have the forgiveness of sins, kapatawaran ng ating kasalanan sa pamamagitan po ng ating Panginoon. So, siya ho yung nag-execute nun pong bagay na magpapatawad po sa atin, sa ating pong mga kasalanan. So, yung tinatawag po nating redemption, the work of redemption. So, Ephesians 1:7 says, In Him we have redemption through His blood. Ano po? The forgiveness of sins or of our trespasses. Next is the resurrection of the body, o yung muling pagkabuhay na mangyayari po sa atin, because it gives us hope. Sabi nga, ito'y nagdudulot po sa atin, nagbibigay po sa atin ng pag-asa patungo sa langit, na kung saan ang tatamuhin po natin doon, hindi lamang po yung kaluluwa natin, kundi magkakaroon din po tayo ng isang katawan na kung saan ay nakalaan para po sa langit. At katawan po na hindi na muling magkakasala laban po sa Panginoon. Hindi po kagaya ng katawang ito na meron po tayo, the physical body, kagaya po ng katawan na kung saan ay meron din po sina Adan at Eva na meron pong propensity to fall, or able to sin. So meron pong ability and opportunity to sin. So yun po yung sinasabi ho dito. Kaya yung hope na ito, so we long, we yearn for
that body because we struggle right now sa atin pong katawan. So, lagi ho tayong fail na gawin ang kalooban ng Diyos. Lagi ho tayong bagsak sa grado na maglingkod sa Panginoon o mamuhay ng may kabanalan. Pero darating po ang panahon, yan, hindi na ho natin magiging problema yan. Ano ho? Because ang katawan ho na ibibigay na po sa atin ng Panginoon is nauukol para sa kanyang kapurihan. Ano po? So yun po yung tinatawag po nating resurrection of the body. At ngayon po mga kapatid, so ang atin naman po makikita is about life everlasting o buhay na walang hanggan. So, pag sinabi po nating everlasting life, ano bang ibig sabihin nito para sa atin? So, first, if we pronounce it, so kung babanggitin natin siya, kung babasahin po natin siya, our first impression about this is life unending o buhay na walang katapusan. So, in contrast, sa buhay na meron po tayo na kung saan physically, so we will die. Mamamatay po tayo. Ano po? So, hindi natin alam kung anong edad, hindi natin alam kung kailan, anong taon, anong oras, pero mamamatay. Di ba? So, sabi pa rin po ng Bible, ito ay kabayaran ng ating kasalanan. So, physical death, the consequence of our separation from God because of our disobedience. Spiritual death, yung ating pong pinag-aralan kanina sa Sunday School. Ngayon, nakikita ho natin that sa kabila po nung nakaamba na kamatayang pisikal, meron namang naghihintay po sa atin na sumampalataya sa Panginoon in John 3:16. Those who believe in Him shall not perish. So, hindi na siya mapapahamak doon sa ultimate consequence ng kanyang kasalanan, kundi siya'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan or eternal life or everlasting life. Ngayon, anong ibig sabihin pag sinabing everlasting life? Ang pangako lang ba ng Diyos sa atin ay hindi na tayo mamamatay aside doon sa physical? Okay? At anong klaseng buhay yung tinatawag nating everlasting life? Ano kayang buhay meron doon sa everlasting life? May kahalintulad pa rin ba ito doon sa buhay na meron po tayo ngayon? Yan. So, kumbaga, nandun yung ating pag-iisip. Ano kayang buhay yon? Yung everlasting life. Di ba? Ano yung ating mga iniisip or agam-agam patungkol sa buhay na walang hanggan? Baka tayo ay maglulundagan lang sa mga ulap. Ganun ba? Para bang ginawa nating trampoline yung mga ulap. Tapos unlimited. Ganun bang ibig sabihin ng everlasting life? So, hindi po. Mamaya makikita po natin. Hearing it first makes us to think that this is life only mean an ending and there will be no death anymore. Wala nang kamatayan, of course. Nor anything that will cause us to die. So, wala na rin pong magiging cause para sa taong siya'y mamatay, katulad ng sakit, katulad ng depression, katulad ng natural disaster. So, wala nang pagyanig ng lupa, wala nang pagputok ng bulkan na magiging dahilan ng kanyang pagkapahamak. Di ba? So, wala na. Sapagkat siya'y nasa presensya na ng Panginoon. Pero, ano ba talaga itong tinatawag po nating everlasting life o buhay na walang hanggan? So, dun sa huling article, nung Apostles' Creed nga, ito po yung ating makikita that I believe in the forgiveness of sins, in the resurrection of the body, and in the life everlasting. So, this is the very last, yung tinatawag po nating life everlasting. So, the last article of this creed states that Christians believe in the everlasting life. Do we believe? Mga kapatid, we do. Okay? We have been promised that if we believe in the Son of God, we will have everlasting life as what God promised. John 3:16. But as of this moment, ano yung ating thoughts about this? Ano ba ibig sabihin pag sinabing buhay na walang hanggan? So, obviously, buhay. So, we are conscious. Okay? There is existence and consciousness. Pag sinabi po nating buhay. And for all eternity. Okay? Pero hindi lang po yan ang sinasabi po ng Biblia patungkol dyan. O dun sa tinatawag nating buhay na walang hanggan. Does it mean that we'll only exist there for eternity without a purpose? Ibig sabihin ba nito,
iiral tayo for eternity, meron tayong consciousness for eternity, pero walang tinutumbok, wala bang purpose? Of course not. Ano po? Ipapahayag po sa atin ng Biblia na kahit nandun na tayo sa state, in the eternal state, okay? Meron pa rin pong purpose ang tao. Yan. Meron pa rin po siyang, kumbaga, layunin na yamang taglay na niya ang kanyang katawan na glorified at ang kanyang kaluluwa, okay? So, meron pa rin siyang purpose doon sa lugar na iyon o doon sa dakong kanyang kalalagyan. Kaya, ang ating objective po rito, mga kapatid, is to help us to think and believe about everlasting life in accordance to the revelation of God's Word. So, yun po yung ating objective. Ano po? So, pakaisipin natin at atin pong panindigan ang katotohanan patungkol sa walang hanggang buhay ayon sa kapahayagan ng Biblia. Yan. Yun po ang ating objective po dito. And also to keep everyone in hope for this marvelous future event. Yes, it is a future event, but dito po sa ating first point, ang makikita ho natin is this is not simply future. So, hindi lang po ito tungkol sa panghinaharap na ipinangako po ng Panginoon, kundi ito ho ay isa ring tinatawag po nating pangkasalukuyang realidad. Pakatandaan po natin ng tinatawag po nating everlasting life. First, sa ating pong heading is the when of life everlasting. So, kailan ba nagsimula ang buhay na walang hanggan? Yan. So, this is the first question. Kasi baka meron pang ang niisip natin ang eternal life is only about Revelation 21. Ano, yung binasa po natin kanina, yun lang ba yung everlasting life sa Bible? Yung sinabi po ng John 3:16 na hindi siya mapapahamak, magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Yun lang ba ang everlasting life na sinasabi ng Bible? Yan. Kaya ang ating pong first point here is to know when. Okay? When does everlasting life began or begin? Kailan ba talaga nagsimula ang buhay na walang hanggan? So, our first point here is the when of life everlasting. So, this is only the heading that we're going to study this morning. Then the rest, 2 points po natin ay next Sunday po nating pagpapatuloy. So, first, we have the when of life everlasting. The number 2 is the what of life everlasting. The number 3 is the where of life everlasting. So, this is pertaining dun sa timing. Ano po, yung ating first point is pertaining dun sa timing o yung kung kailan siya nag-umpisa. Doon naman sa pangalawa, it pertains to the quality of that life. And then dun sa pangatlo, yung where, location o yung lugar kung saan mangyayari po yung everlasting life. Ano po? So, yun po yung next po natin. Ngayon, is the when of life everlasting. So, when does everlasting life begin? So, kailan ba nagsimula ang buhay na walang hanggan? So, maaaring may ilan po sa atin o sa mga Kristiyano nag-iisip na ito ay isa lamang pangyayari na mangyayari pa lamang o isang katotohanang magaganap pa lamang at maaaring na iba din naman magsabi na hindi, nagsimula na ito. Ano? Others might say, no, it was already begun. Okay? Although, it is true in the Bible that it is a future event. Ito po ay panghinaharap. Ano po? Pero, alin ba talaga dito ang tama? So, which of these are correct or biblically correct? Kaya doon sa ating point, sabi nga, doon sa ating subpoints, mga kapatid, makikita natin, ano po? So, everlasting life is not only a future event, or yung tinatawag nating not yet, but the first thing na nais ho na ipabatid ho sa atin ng Panginoon is, it is already a present reality. So, ibig sabihin, taglay na po natin ang buhay na walang hanggan. Amen? Okay? So, paano natin masasabing taglay na po natin ang buhay na walang hanggan? Yung bang kaluluwa natin ay mamamatay ba uli o hindi na? Of course not. Di ba? We have been freed from the consequence doon sa
Sinabi po ng Romans chapter 6, for the wages of sin is death. So tayo po ay pinalaya na mula doon sa kamatayan, bunga ng ating kasalanan. Kung kaya, ang kaluluwa ko natin, hindi na muling mamamatay. Galing na tayo sa kamatayan, tayo binuhay muli ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus. At hindi na muling mamamatay ang ating katawan, kagaya nga ng pagkabuhay muli ng Panginoong Jesus. Yun po yung ating sinusunod. Kumbaga, identified ho tayo doon sa resurrection ng Panginoon. Sa inabuhay muli, hindi na muling mamamatay. Therefore, tayo mga binuhay muli mula sa pagiging patay sa Espiritu ay hindi na muling mamamatay sa Espiritu. Kaya, ano po sabi dito? Ito ay buhay na walang hanggan. Kaya, everlasting life has already begun. It is already a present reality. Amen? Yan. Kaya, may pag-asa ho tayo na ito'y magaganap. Yung future na hinihintay natin ay siguradong magaganap sapagkat taglay na po natin ito. Yung foretaste of that future state. Meron na po sa atin. Nalalasahan na ho natin yung tinatawag po nating eternal state sa pamamagitan po ng kaligtasan na meron po tayo ngayon. Yung pag-asa na meron po tayo ngayon. That's why, first, everlasting life is already a present reality. So, tingnan po natin ang ilan pong mga verses po sa Bible. So, tingnan po natin sa John chapter 5, verse 24. Ano po ang sabi po dito sa text? In John chapter 5, verse 24. Okay. Familiar po ito sa atin kasi nababanggit po natin to or binabasa po natin to sa Bible study. John 5:24 says, "Truly, truly, I say to you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life." So, notice, brothers and sisters, the word has. Ano po ang sabi ng Panginoon? Ulitin po natin. Truly, truly, I say to you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. So ano pong mapapansin po natin dito? Hindi po sinabi ng Panginoon na he will have or he shall have, but he has eternal life. This is present tense. Kasalukuyan. Ano po? And, ano po sabi dun sa sumunod? He does not come into judgment, but he has passed from death to life. So, siya'y nakatawid na mula sa kamatayan tungo sa buhay. Kaya wala nang kamatayan sa ating kaluluwa. Yan ang ina-assure po sa atin ng talatang ito. Kaya everlasting life is already a present reality. Mga kapatid, mismong ang Panginoong Hesus ang nagsabi ng sino mang sumampalataya, nakapakinig ng kanyang salita at sumampalataya rito ay may buhay na walang hanggan. Hindi yan sinabing magkakaroon pa lamang siya ng buhay na walang hanggan. Because we already believed in Him. So, pampalataya na tayo sa Panginoon after we heard the word of truth, the gospel of our salvation. Sumampalataya tayo sa Panginoon. At kung tayo sumampalataya sa Panginoon, may buhay na walang hanggan na tayo. Okay? Also in John 3:36, ano po sabi dito? Whoever believes in the Son has eternal life. Sino mang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. So, hindi ho ito lamang panghinaharap. Mga kapatid, ito ho ay taglay na po natin. We already, sabi nga, we have it already, okay, everlasting life. So, John 3:36,
Whoever believes in the Son has eternal life. And also in 1 John chapter 5, verse 11 to verse 13. So ito po naman ang ating makikita. And this is the testimony that God gave us. Gave us. So pag sinabing gave, past tense. Kasi sumampalataya na sa Panginoon. Kaya may buhay na walang hanggan tayo. And this life is in His Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. May buhay na walang hangganan. Ang sino mang sumasampalataya sa anak ng Diyos. So, yan po ay tinatawag po nating present reality. Ang buhay na walang hanggan. Hindi lang mo yan yung buhay na in an eternal state. In the eternal presence of our Lord after the judgment or the great white throne judgment, yun lang yung everlasting life. But everlasting life has already, sabi nga, in us. Taglay na ho natin ang buhay na walang hanggan. Scripture often says that believers already possess everlasting life as a present reality that results from our union with Christ. So, mula nung tayo ay nakipag-isa sa Panginoong Jesus, tayo ay may buhay na walang hanggan na. Yan. Hindi ibig sabihin ang buhay na walang hanggan, wala pa. Kundi ang buhay na walang hanggan ay nasa atin na. Mula nung tayo ay nakipag-isa kay Kristo. Our souls will never die, even though our bodies will. Kahit mamamatay ang katawan natin, pero ang ating kaluluway hindi na muling mamamatay. Sapagkat pinagtagumpayan na po ito ng ating Panginoong Jesus. Kaya the spiritual life that we have now is the same life that we will have forever. The spiritual life that we have now. Buhay ba? Okay? And that is the same life that we will have in eternity. Ito pa rin yung buhay na ito. Ang dadalhin po natin sa walang hanggan. Di ba? Kaya, we believe in the life everlasting. Tayo ho ay naniniwala, sumasampalataya ho tayo sa walang hanggang buhay. Una, dahil ito'y atin ang taglay. Ito'y atin na ngayon. Sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo. At hindi lang ho yan ho ay magpapatuloy hanggang sa walang hanggan. Kaya, with pertains to our soul, with regards to our soul, there is no more death. And now, we are alive in the Spirit. Then, you will no longer die again in the Spirit. That's why, there is life everlasting. May walang hanggang buhay. But here, makikita ho natin dun sa when of life everlasting is not simply it began with our faith. Kung tayo nanampalataya sa Panginoon. After we heard the gospel, we believed in Christ, doon nagsimula yung buhay na walang hanggan. Pero may part din po ng Biblia na nagsasabing it's also not yet, which means it is a future event. So ito ay mangyayari pa lamang. So saan po naman natin makikita ang kumbaga usage ng everlasting life na tinutukoy naman is yung hinaharap o yung hindi pa nangyayari. So tingnan po natin sa John chapter 6 verse 40. Okay, kaunting buklat lang po ito mula po doon sa huling Bible verse po natin binasa kanina. So sabi po dito, John 6:40, ano po sabi dito? For this is the will of my Father, that everyone who looks on the Son and believes in Him should have eternal life, and I will raise him up on the last day. So, ano yung makikita natin doon sinabi ng Panginoon?
both life everlasting and resurrection of the body. Di ba? Sinasabi po ng ating Panginoon. Yan. The will of my Father, that everyone who looks on the Son and believes. So, believing. Kaya napakalaking bagay ho yung pananampalataya kay Kristo. Hindi lang ho ito para sa kaligtasan natin from hell, but to gives us the promise. Yan. Kumbaga, ito'y garantiya ng pangako ng Diyos na tayo ho ay muling bubuhayin at tayo ho ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po ba, mga kapatid? Di ba? Kaya bukod sa tinatawag po nating present reality, galing pa rin sa bibig ng ating Panginoong Jesus na meron pong buhay na walang hanggan, and sabi nga, ito ho ay mangyayari doon sa kanyang parito. Ano po? So, resurrection of the body. Okay? Also, in Matthew 25:46, Matthew 25:46, ano po sabi rito? And this will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life. So, yung context ko dito is about yung judgment o yung paghuhukom. Kasi meron pong paparusa, eternal punishment. Yan po yung mababasa po natin sa Revelation chapter 20, the Great White Throne Judgment. Ngunit, doon sa mga matuwid, na sabi rito, the righteous into eternal life. So ito yung tinatawag po nating eternal state sa mga mananampalataya, na kung saan taglay na nila ang katawan at ang kaluluwa para sa langit. And in Jude verse 21, o sa aklat po ng Judas, verse 21. So ano po sabi dito sa Jude 21? Keep yourselves in the love of God, waiting for the mercy of our Lord Jesus that leads to eternal life. So this is a future tense, leading to eternal life. That's why keep yourselves in the love of God and waiting for the mercy of our Lord Jesus. Kaya, when it comes to the timing, or kung kailan ito nagsimula, yung tinatawag po nating life everlasting, so meron pong dalawang katotohanan. So una, taglay na natin ang buhay na walang hanggan. Okay? Mula nung tayo sumampalataya sa Panginoon, kaya may katiyakan ng kaligtasan, kaya hindi mo maaaring, di ba, sa baptism, so hindi mo maaaring bautismohan ng hindi ligtas, o hindi pa siya sigurado sa kanyang kaligtasan. Di ba? So, ibig sabihin, hindi pa siya ganun katiyak doon sa promise. Kumbaga, yung grasp niya doon sa promise ng Panginoon na kung siya ay sa Panginoon, may buhay na walang hanggan na. Okay? But also, makikita po natin yung future na sinasabi po ng Biblia about everlasting life. Na kung saan ang tinutukoy naman o ang tinutumbok naman po nito is the eternal state of the believers. Ito yung magpasawalang hangganang kasama po natin ang atin pong Panginoon. Kaya also, Scripture often associates our full reception of everlasting life with the resurrection of our bodies. So, yun po yung, kumbaga, doon po kino-contextualize ng salitang everlasting life, yung sinasabi po doon sa ating mga huling text na binasa. So, after the resurrection of our bodies. And, when sabi dito, when our bodies are made alive, we will live forever, body and soul, fully redeemed, fully restored. Yung redemption of our body, Romans chapter 8. So that is the resurrection of the body. And what comes after that is, ito po, everlasting life. Ano po? Buhay na walang hanggan. Kaya everlasting life is already started, or has already started, when we came to Christ, and also, not yet, sabi nga, hindi pa siya nag-uumpisa with regards to our eternal state, or with regards to our life after
the last judgment. So, pagkatapos ng paghuhukom. Yan. Yun din yung tinatawag po nating everlasting life, future. Ngayon, pag sinabing everlasting life, present, is yung ating kaligtasan. Assurance of salvation. Wala nang kamatayan. Diba? That is everlasting life also. Amen po ba? Mga kapatid. Kaya, when it comes to the timing, o kung kailan ba nagsimula, so this is both present and future. Okay? So, medyo, sabi nga, medyo may kaunting confusion sa atin dahil sa ating kaisipan. Pero, ang sabi po ng Biblia, may buhay na walang hanggan na at may buhay na walang hanggan pa na darating. Okay? At yung buhay na walang hanggan na darating is yung completion. Yung pong pagsasanib ng ating katawan at ng kaluluwa and yung sabi dito, yung pagtitipon po natin kasama po ng ating Panginoon sa walang hanggan. Yan. So that is the first point, brothers and sisters. The when of life everlasting. So since we have already the life everlasting, our hope in Christ is more secured rather than only looking it as a yet to happen event. Iba ho ang pag-asang hatid sa atin ng salitang walang hanggang buhay kung titingnan ho natin ito as already, sabi nga, in us. Ngayong taglay na natin ito, hindi dahil hinihintay pa lang ho natin ang walang hanggang buhay. Iba ho ang pag-asang hatid po nito. And seeing it as a present reality will bring us to an intimate knowledge of God. So, how come na ang katotohanan patungkol sa walang hanggang buhay ang susi upang mas mapalalim ang ating kaalaman sa Diyos o ang ating pagkakilala sa Diyos? Ano po ang sabi ng Panginoon sa John 17, verse 3? Ano po ang sabi ng Panginoon dito sa kanyang panalangin? And this is eternal life. John 17:3. And this is eternal life, that they know you. Okay? That they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala ka, o Diyos, bilang tunay at buhay na Diyos. At si Jesucristo na iyong sinugo. Okay? Kaya yung pagyakap po natin doon sa katotohanan ay pagyakap po natin sa pagkakilala ho natin. So, kumbaga, by doing this, mas lalalim yung ating kaalaman sa Diyos. Kasi kung wala ho tayong kasiguraduhan, ang sinasabi ko kasi dito is, hindi natin kilala ang Diyos. O ganap natin kilala ang Diyos. Okay? Ang susi upang maging ganap ang ating pagkakilala sa Diyos ay ang kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoon. Kung tayo mananampalataya, may buhay na walang hanggan. At kung may buhay na walang hanggan, meron tayong pagkakilala sa Diyos. At ang pagkakilalang ito sa Panginoon ay mas lalalim at lalalim kung mas yayakapin natin ang katotohanan tungkol sa buhay na walang hanggan. Sabihin, yung assurance ng kaligtasan. Ano po? Kaya maganda ho yung lagi nating tanungin ng ating mga sarili. Every time we read the Word of God and we ponder, sabi nga, ako ba talaga ay tunay na ligtas? Ano ba sabi dito? If you have that knowledge, that you know God, kasi ang sinisignify ho ng knowledge dito is relationship, mga kapatid. Okay? It's not yung tinatawag nating intellectual, kundi ang sinasignify ho nitong knowledge ho is meron po tayong relasyon sa Panginoon. Relational. Yun po ang sinasabihan. Hindi po ibig sabihin na alam mong may Diyos. Alam mong ang Diyos ang nagliligtas. Kundi meron tayong kasiguraduhan na meron tayong relasyon
sa Panginoon. Kaya meron tayong buhay na walang hanggan. So that's our application. Ano ha? So as we go deep, sabi nga, as we dig deeper sa katotohanan tungkol sa pagkabuhay muli at doon sa tinatawag po nating buhay na walang hanggan, mas makikita ho natin yung, kumbaga, yung blessing ng kaalaman, ng karunungan na meron po tayo upang masabi nating ako'y may buhay na walang hanggan. Amen, mga kapatid? So this is eternal life. Sabi po ng Panginoon, that they may know you, or that they know you. Kilala ka nila. Which means, meron silang relasyon sa Kanya, sa Panginoon, at sa Panginoong Jesus. Ano ho? Na nagsugo, o sinugo ng Ama. Kaya, Jesus equated eternal life with a knowledge of God and of the Son. So, Christ equated eternal life with that knowledge. See to it na meron po ang bawat isa upang hindi ho tayo nagdududa at hindi ho tayo nababahala na baka pag dumating ang rapture, baka tayo maiwan. Ano? Ang masaklap ay, sabi nga, yung nangunguna ang naiwan. Yung pang masaklap, yung pang may dinidisciple ang naiwan. Yung dinidisciple, yun ang nawala. Ano? Pero, it could be a possibility. Ano? Kaya, it's all for us. Sabi nga, ito'y para sa ating lahat. It's for all of us. Okay? Para tayo ho ay maging firm sa ating paninindigan bilang mga anak ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Panindigan po natin dahil ito ay sinasabi ng Bible. And for next Sunday po, so the rest headings are the what. Yan. So the what of life everlasting. So with regards to the quality ng buhay na ito. And the where. O, saan? Saan ba itong everlasting life? Saan mangyayari? Yan. So ito po yung ating next Sunday. Sa next Sunday po natin. Papatuloy po natin ang pagsaliksik, ang paghanga sa katotohanan patungkol sa buhay na walang hanggan. Tayo pong lahat ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong salita, sa maluwalhating pag-asa na meron po ang bawat isa sapagkat taglay namin ang walang hanggang buhay, bukod po sa buhay na walang hanggan pa na darating, na kung saan ay magsasanib ang katawan at ang kaluluwa ng bawat isa po sa amin. Salamat o Diyos, patuloy po kaming maging appreciative sa lahat ng bagay, simple man ito sa paningin namin, kundi yamang ito'y galing sa iyo. Ito ho, Panginoon, ay hindi ho basta-basta, kundi wala hong katulad ang kayamanang ito, ang katotohanan ito sa amin. Ang walang hanggang buhay na naghihintay ay kapanapanabik na yugto ng aming buhay espiritual. Salamat po, Diyos. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan